And then, sign out natin yung Mac. Tapos, ilalagin natin si MacDo. Si MacDo naman ang sunod nating ilalagin. So, medyo nag-loading lang. Si MacDo naman yung sunod nating ilalagin. So, medyo hang lang, pero magkoconnect din yan. Yan, ito na. So, other user, lalagin natin si MacDo. Yan. Password natin, CSS of 12345. Si MacDo, lalagin na natin. Okay, successful si MacDo. Nailagin natin siya. O yan. So, successfully, si MacDo, successful na nakapag-login. So, tama yung password na nilagay natin. So, wait lang natin hanggang pumunta ng desktop. So, dun sa desktop, mag-i-encode tayo. Try, check natin. Check natin kung magta-transfer din yung desktop ni MacDo papunta doon sa shared folder na ginawa natin. Doon sa drive din ng server natin. Check natin. So, let's start. Malapit na. Ito na. So, ito na. So, try natin. Create tayo ng new text document. Lalagyan natin ng MacDo files. So, yan, MacDo files. So, dapat makita natin ito doon sa server. So, kiklik natin yung lilipat tayo ng server. Client pa yan. Server. Ito na. So, ito na, MacDo. Ito na si MacDo. Click natin, desktop ni MacDo. And then, ito na, MacDo files. So, ibig sabihin, successful yung ating ginawang folder redirection. Kasi both folders ng organizational na unit ng CNHS1 at CNHS2 ay successfully nag-transfer, nag-redirect dito sa ating shared folder na nasa drive D. So, successful po ang ating ginawa. So, sunod na, after na mailagin na successful na, sunod na is mag-i-install na ng printer. So, install printer. So, naka-virtual drive. So, hindi ako makakapag-install ng printer. So, ang pwede natin gawin is mag-shared muna ng printer. So, assume lang natin na may ka-install na tayong printer. Printer and devices. Devices and printer. Punta tayo sa devices and printers. Ano po? Yan. So, ayaw nang lumabas. Devices and printers. Yan. Ito na. Devices and printers. So, ito na. So, maglalagay tayo ng temporary printer natin. Kasi, hindi tayo makapag-install kasi ang gamit ko is virtual drive. Ano po? So, wag nyo po itong gagayahin kung sa actual na kasi ito ay temporary lang. Temporary lang itong printer na ito. So, temporary lang po ito kasi kailangan natin ng pang sample ng mag-share tayo ng printer. So, Epson so sample lang ito. And then next natin yan. Epson sample printer. So, wag po itong gagayahin. Kasi pag i-install talaga ng printer is gagamit kayo ng driver ng printer. So, driver ng printer at kailangan po naka-connect yung printer sa computer, sa server. Ano po? Kailangan po naka-connect yung printer sa server and then may driver ang printer. So, saan kayo kukuha? So, dapat may ready na kayong driver ng printer nyo. So, ito na. Assume na lang natin na naka-install na yung printer. Right-click na lang natin and then printer properties. So,
sharing, kasi i-share natin. So, same process lang naman pag na-install nyo na. Sharing, share this printer, and then list in directory, and then apply, and then okay. So, dapat itong senior natin na printer is lalabas din dun sa server natin, sa client natin. Punta tayo sa client, open natin yung Macdo files, Macdo. So, piprint natin, Control P, magpiprint tayo. So, wala pa po dyan nakalagay na printer. Yan, mga ano lang yung mga, na printer. Wala dyan yung nilagay na, senior natin. So, i-click nyo ang Find Printer. Find Printer, and then, eto na yung printer na senior natin, sample printer. And then, click natin yan para mag-connect. And then, eto na. And then, apply and print. So, dapat mag-print na siya. Kaso, ang problem natin, dami lang ang printer natin. So, check natin kung pumasok yung printer. So, eto na, yung pinrint niya doon sa kabila, Macdo files. Ano po? So, successful naman. So, eto na, tapos ka na mag-print. So, sunod na is, i-ungroup mo na or i-work group. Babalik na natin sa work group yung, babalik na sa work group ang client natin. Ano po? Kasi magba-backup na tayo. So, sa pagba-backup, kailangan natin ibalik sa work group ang client PC natin. So, click natin ang this PC. Balik na naman tayo sa this PC. Kaya po, dapat tandaang maigi ang this PC. Ano po? This PC, kasi dyan tayo palaging pupunta. Right-click, properties, change, and then, pag naka-work group pa, hindi mo siya ma-change nang hindi naglalagay ng administrator and password. So, kailangan po may password, administrator and password tayo. And then, okay. So, mali yung password natin. CSS at 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Okay, okay na. So, ibabalik na natin siya sa work group na CSS lang. And then, okay. And then, okay, magre-restart po ang ating computer. So, welcome to CSS work group. Okay na, magre-restart na ang ating client PC. So, wait na lang natin ang pag-restart ng ating client PC kasi ang sunod natin gagawin ay magba-backup files tayo. Ano po? Backup files naman ang gagawin natin. So, yan, naglo-loading na. So, once na in-ungroup natin siya, maglalagin tayo sa client account. Ano po? So, palagi dapat pong naka-client account tayo. Yan, client account. Medyo mabagal. Mabagal naman pag login ang ating computer. Okay, wait lang natin. Yan, client account na, password. Pasok natin yung password. 1, 2, 3, 4, 5. Login. Oh, incorrect. So, CSS at 1, 2, 3, 4, 5. Login. Oh no, incorrect. CSS at login. Yun na. Okay, so dapat po tama ang mga password. Make it sure na nakalista para hindi nyo malimutan. Kasi pag nalimutan nyo ang password, mas marami pang steps ang kailangan nyo gagawin. So, this time na po, magbaback-up na tayo ng ating computer. So, gagawa tayo ng files, new folder. Lagyan natin si Macdo. Yan, si Macdo, inside the Macdo, mag-i-insert tayo ng text document, Max. Yan, may Max tayo. So, yan po ang way natin. Ang una natin gagawin, mag-create ng files na para i-backup. So, punta tayo sa control panel. Punta tayo sa start. Search natin ang control panel. Control panel. Sa control panel, hahanapin natin ang security, system and security. Yan, system and security. Click ang backup and restore. Yan, backup and restore. And then, ito kasi, meron na siyang dating naka-backup. Binack up na siya dati. So, kailangan na lang natin na
mag-change settings kasi already backup na. Pag kinlik mo yan, ang may backup niya yung dati. Ano po? So, mag-change settings tayo. Change settings. Change settings yung gagawin natin. Pero kapag wala pa po yan, may nakalagay dyan, backup. Backup PC. Pero ito kasi nagamit na, may backup na. So, kailangan na natin na i-change ang settings. Kasi, pag hindi mo change ang settings, iba yung mababackup. Click natin. Yung backup natin, isi-save natin sa drive D ng client. So, click natin. Next. So, may two options po yan. Let Windows choose, recommended. So, ang magdi-decide yan si Windows, hindi po kayo. Pero this time, ang gagawin natin is, let me choose. Tayo po dapat ang nagpipili ng iba-backup natin. Kasi ang iba-backup lang natin, ito lang folder na yan, wala nang iba. So, next. Yan. So, kung Windows ang nag-choose or nag-recommend, lahat po yan may mga check. So, tatanggalin natin lahat ng check. Ano po, lahat ng check, hahanapin lang natin si user, client ang account natin, and then desktop, and then ito na, si MacDo. Oh, yan lang po. Include a system image of system drive C. Yan. So, wag na natin i-include. And then, click next na natin. Next. And then, save and exit. Ano po? So, save and exit. After na ma-change mo na ang settings, click mo na ang backup now. Ito na, backup now. Madali lang po yan, backup. So, check natin ang date, 5:52 AM. Makikita po natin ang backup natin sa drive D. Ano po, punta tayo ng this PC, drive D. So, eto na. Tingnan natin. Okay na, tapos na yung backup. O, natapos na yung backup. Ano? So, eto na. Anong time yung 5:52? So, ito na yung na-backup natin na files. Ano? 5:52 AM. Yan. Close natin. Close muna natin. So, i-delete natin si MacDo. I-test natin kung talagang nag-backup ba talaga. So, delete natin. Shift-delete. Wala na. So, i-backup natin siya. Ay, i-restore na ang tawag dyan. Punta tayo sa drive D, this PC, drive D, and then right-click, open natin yung, or restore option natin si MacPin. Ito na yung binackup natin. And then, restore my files from this backup. And then, browse folder. Click mo lang ang backup of C, add folder, and then next, and then original location. Ano po? So, kung gusto mo siyang ilipat ng location, pwede sa flash drive, ilipat mo. Pero ito lang, kung saan yung in-erase, kung saan yung original, doon na lang pupunta. And then, click restore. So, ito na yung na-restore natin. So, nakasali pa yung isang folder na dating nakasave na backup pa, na isali pa siya. So anyway, okay lang naman po yan. Sa pagpipili na lang yan doon po yan makikita. Kasi ito yung importante, na ibalik mo yung dati mong files. Ito na si Max. Yan. So congratulations, tapos na ang installation ng CSS. Ito na, nag-end na. So next na is clean all the materials, mga tools, clean up na ng workstation, linisan na. Yung mga kalat, linisan na po, i-report na sa teacher na okay na. And then, thank you.